Ito si Jimmy Guban. Background lang kay Jimmy Guban. Si Jimmy Guban, pinaaresto yan ni PRRD before. Kasi parang nagbigay siya ng false intelligence tungkol dun sa magnetic lifter. So apparently, parang yan si customs broker siya eh. Pagkatapos parang humihingi siya ng pera, allegedly, humihingi siya ng pera para ma-release yung ma-release yung mga droga doon sa magnetic lifter. Eh hindi siya umubra. So ang pinili na lang niyang maging whistleblower kuno. Pinili lang niya maging whistleblower kuno. Pagkatapos may kasalanan yan sa Senate sa Senate noon before kasi na-hear na yan eh yung tungkol sa droga-droga tsaka sa magnetic lifter na yan kinembot. Kasi na yun, naimbestigahan yun sa Senate. Ilang beses yan na kasi sobrang inconsistent ng mga statement niya nun sa Senate. May article yung Inquirer about Jimmy Guban eh. Sabi niya, sino yung nagbigay ng tip na yan? Arestuhin yan. Sino yung nanghihingi ng pera na yan? Arestuhin yan. Sabi ganun ni PRRD. O kaya yan nakulong. Si Jimmy Guban. O pagkatapos, siya ngayon yung witness nitong Quad Committee. Ayun. Anyway, panoorin natin saglit. Pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan. Mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na grabe yung niya, no? Grabe yung confidence niya na magkwento sa if you're watching the Quad Committee, makita mo talaga kapag kayong witness kapag kayong witness ay pabor dun sa narrative na gusto nila, which is yung i-strengthen yung anti-Duterte narrative. Mabait sila dun sa witness. Kagaya nito, ayan, natatawa-tawa habang nagkukwento, talaga na-develop ko po ito, ineme, ganyan, parang wow, talaga. Na-develop mo sa kulungan yung intelligence report mo. Yeah. Pero hindi yan sasawayin ng mga congressman Hindi yan sasawayin. Tapos makita mo talaga yung confidence nila na magsabi ng storya. And then kapag yung mga kwento nila ire-rebat ng isang witness na hindi nila kachokaran, yung slightest na bagay na gagawin nung ibang resource speaker na hindi kanila, na hindi mag-forward ng anti-Duterte narrative. Napakahigpit nila. Iko-call out nila na iko-call out. Ganun yung gagawin. Ayan. Intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Yung pati yung mga inaalaw nila na mga kagustuhan ng Diyos, ganyan-ganyan. Diba? Pero pagka kunwari iba yung nagsalita niya, no, do not speak about what God wants. Just tell us the truth. Ganun yung magiging reaction nila for sure. Ganun yung magiging reaction nila for sure. Pero ito si Jimmy Guban, ilang beses niya sinabi, naku, kagustuhan po talaga ng Diyos itong mga nangyari, itong intelligence report po na nakalap ko ay kagustuhan ng Diyos, ineme, ganyan-ganyan. But I'm very sure, kapag ang nagsalita ng ganyan ay yung resource speaker or yung witness na hindi in accordance dun sa kanilang narrative, tatablahin nila yan. Sasabihin nila, no, don't talk about what God wants. Just tell us the truth. You have to be certain. Diba? Ganun yung sasabihin ng mga yan. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong... Tapos, di ba, parang, wow, talaga. Sino ka? Sino ka pa para pag-revealan ng mga information? Diyos me. Sinasabi mo na save the queen,
that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po Talaga, yung mga ganyang litanya na yung inaalaw talaga nila, may Diyos, may naghiwalay ang sa puti, ganyan. Kung iba yan, will they allow the resource speaker to speak that way? Hindi, wag mo na kaming paikot-ikutin. Gaganon yan sila. Anong labada-labada, hindi labada pinag-uusapan natin dito. Pagmumukha nito ni Kangkong, nakakairita. Ano kayo nararamdaman ni Aiko Melendez dito? Parang Aiko, if you're in trouble, blink twice. If you're in trouble, blink twice. ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman, maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan, kahit po with metrics in other sketches para po may labas po yan. Pero remember, kung si Alice Goyan tinatanong nila, bakit hindi mo masabi? Baka kailangan, di ba yung pinasulat pa sa papel, ganyan-ganyan. Hindi, kailangan sabihin mo na dahil importanteng malaman, ineme, ganyan-ganyan. Papasulat pa siya, pipilitin pa yan para i-reveal. Diyos ko pa, alam naman natin mga Duterte yung tinutukoy nitong Jimmy Guba na kupal na to. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sadlaki po, kaya kanina po napapaluha ako eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may conclusion na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, may apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may remind Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayong pasakalye, ha? Direkta lang. See? Ang gentle ng reminder, 'di ba? Ang gentle ng reminder. Mamaya doon sa interview yung sa part ni ni General Villanueva, tingnan mo kung paano sila mag-remind. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry. Tapos yung pinatapos talaga ni Ace Barbers yung buong drama na Diyos na ang kineme yung talagang gusto naghalo ang buti na lang yung pinatapos talaga yung buong buo pero kung iba yun i-interrupt yun agad hindi mo po pwede sabihin yan, hindi mo anuhin yan, ganyan alam mo talaga na meron silang pinapalusot na script. Your Honor, maybe next time. Anyway, thank you, Mr. Chair. General Villanueva. Mr. Chair, habang tinatanong ni Honorable Congresswoman Luistro si Colonel Acerto, nabanggit niya ang pangalan ko as one of those na may patong sa sindikato. Sige, please explain. You have 2 minutes. Mr. Chair, nagsilbi ako ng 38 years. By the way, yung Acerto na tinutukoy dyan, yung Colonel Acerto na tinutukoy dyan, yun yung tinuro ni Guban na nagpalusot ng mga
magnetic lifter na merong sangkaterbang shabs nung panahon ni PRRD. So before, magkaaway yan si Asierto at saka si Jimmy Guban. Ngayon, parehas na silang magkakampi na sila. Magkakampi na sila. Ayan. Tapos ngayon, itong si Asierto, tinuturo niya si General Villanueva na bayad sa pagki-clear kay Michael Yang. Si Michael Yang ay tinuturo nila na drug lord na kaibigan kuno ni PRRD na pinoprotektahan daw ni PRRD. Ayan. Laban sa insurgency, anti-terrorism, kidnapping, at illegal drugs. Never na pumatong ako. Kaya kong tumingin kahit kaninong mata na wala akong pinirahan kahit kanino. Now, bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Now, tinanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, ano ba ang report na ibinigay mo kay General, kay Chief PNP? Ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama ni Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na nahuli sa Cavite Clandestine Laboratory. Just because kasama mo yung Alan Lim and the Johnson Chua na wala ka pang pinapasok na ebidensya na related sila, ipapasok mo na agad ang pangalang Michael Yang. In fact, walang information na pumasok sa akin na Michael Yang is involved. Point of order, Mr. Chair. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo ha. I-compare ninyo yung napaka-gentle na reminder ni Coco Pimentel na hindi man lang ininterrupt si Guban tungo sa Save the Queen kinembot na hindi naman pala siya magsasabi kung sino. 'Di ba? Versus itong itong interruption ni Benny Abante. Ano pinapaliwanag ni General Villanueva? Siya ba o si Michael Yang? Sino ba pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't mapagin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair, kasi ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang Ngayon na lang sinabi ako nagsalita, hindi ako nagkasalita kanina pa. Yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi Ang kupal, sobrang kupal. Sobrang kupal ni Abante. Yung kanina, yung napaka-gentle na pagsasabi ni Ace Barbers kay Jimmy Guban. 'Di ba? Ayun ba, next time answer directly, ganyan. Pagkatapos niya magsabi na, save the queen. Pagkatapos, gusto ng Diyos, ganyan. Pagkatapos, naghalo ang, pula sa puti na labahin, ganyan. Yung mga ganun siya. Yung mga matalinghaga niyang mga pagsasalita. Di man lang siya in-interrupt na parang, can you please go straight to the point and tell us the truth? 'Di ba? Pagkatapos ngayon, ito si Abante, galit na galit kay General Villanueva na bakit siya nagsasalita about others, ba't hindi siya magsalita, ba't hindi niya i-defend yung sarili niya. Kundi rin naman ba't tangat kalahati itong pakagat mo yung dila mo. The reason why pinayagan ni Ace Barbers na magsalita si General Villanueva because is being alluded to by Asierto na siya ay binabayaran ng mga Duterte para protektahan si Michael Yang. E di syempre, yun yung subject matter kung buwisit ka. Syempre, yun yung subject matter. Inevitably, kailangan mo talagang i-explain yung relationship mo kay Michael Yang, relationship mo sa mga Duterte, para malatag mo na hindi ka binabayaran. Diyos me, tas parang kasi sinasabi niya, kasi naglo-lawyer ka para kay Michael Yang, nag-aano ka para kay Michael Yang, parang,
alam mo naman, i-defend niya yung sarili niya na hindi niya minimension si Michael Yang. Si Michael Yang nga yung subject matter ni Asierto para sirain yung integridad ni General Villanueva. Tapos tingnan mo hindi pa tapos mag-explain si General Villanueva and this asshole is already shouting. At ayaw niya nang ituloy yung explanation ni General. Why? Because it makes so much sense. Yung explanation ni General Villanueva, klaro. 'Di ba? Later on kasi in-explain ito ni General Villanueva na hindi naman kasi talaga lumalabas si Michael Yang doon sa mga listahan namin. Hindi naman talaga lumalabas si Michael Yang sa mga listahan namin. At that time, hindi siya kasama sa inaresto, kasi wala siya doon hindi siya part ng target. Ngayon, kung kunwari, meron kayong bagong ebidensya laban kay Michael Yang, edi huliin natin. Hindi rin naman sinasabi ni Villanueva na inosente si Michael Yang eh. Ang sinasabi lang niya na nung time nila, hindi kasama si Michael Yang kasi there was no report against him. At hindi naman niya sinasabi that there is gonna be no report against him in the future. Ang sinasabi niya, kung sa tingin ninyo, meron kayong nag-gather na ebidensya na magsasabi na ganito si Michael Yang, edi huliin nyo na. Ano pa ginagawa natin dito sa committee na to? That's an after the criminal. Meron na pala kayong mga ebidensya dyan Kasi ni Colonel Asierto, patong ako dahil ikinlir ko si Michael Yang. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit anong information about Michael Yang. Nagbigay siya ng information kay General Bato, kay General Aquino. So, Alan Lim involved sa illegal drugs. But, Mr. Chair, baka pwedeng maipakita natin, kasi pinatawag kasi ako sa Malacanang noong 2021 para i-explain yung aking saloobin tungkol kay Alan Lim. Baka pwedeng mai-flash natin, Mr. Chair, yung alleged Alan Lim na picture ng kanina na dalawa. Okay, yes. He is lawyering for Michael Yang No, Mr. Chair. No, Mr. Chair. General Villanueva, may I just ask you to refrain from speaking because the committee members feel that you are lawyering for. Pagkatapos si Barbers magro-rule because of what Abante feels. Diyos me. He is defending himself na inaano nyo sinasabi nyo nabayad ako. Di ba yun yung sinasabi ni General Villanueva nagsasalita ako kasi sinasabi nyo nabayad ako para i-clear si Michael Yang. Ang sinasabi ko hindi. And so it is necessary to explain the circumstances of Michael Yang. It's not lawyering for Michael Yang. It is protecting himself. Paano niya makaklaro yung sarili niya kung hindi siya po pwedeng magsalita para kay Michael Yang? Diba? Bagsak sa survey ang si Mang Kanor sa distrito niya, kaya HB yan. Ay talaga ba? Talaga ba? Sana naman. Diyos ko po, huwag nyo nang i-elect yung asshole na yan. Please, 6th District of Manila naman, wag nyo nang iboto yung asshole na yan. For someone. No, Mr. I Chair. just allowed you to speak because your name was alluded Yes, to. Mr. It was Chair. mentioned in the questioning propounded by Congresswoman Luistro. Yes, so, Mr. Chair. yun lang ang iyong sabihin, no? This is tyranny, ano? This is tyranny talaga sa sa Quad Committee. Pinagbibintangan na ako dito, niyuyurak na yung pagkatao ko dito, pag mag-e-explain ako, ayaw nyo akong bigyan ng enough space para i-defend yung sarili ko. Wala nang iba. Do not speak in behalf of whoever. Yes, sir. Yung sarili mo Mr. lang. Chair, Mr. Chair, You have, for the sake of accuracy, can we please confirm first from Colonel Asierto if he is included dun sa pumapatong? Mr. Chair. Andiyan pa ba si Colonel Asierto? Colonel Asierto? Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. Yes, ang tanong ni Congresswoman Luistro, kung included ba raw
sa iyong statement na may mga patong itong si General Wilkins Villanueva? Ang sinasabi ko po is clear niya si Michael Yang at si Alan Lim dun sa sinasabi niyang statement sa Malacanang. Ngayon, bakit niya i-clear? Kinausap niya ba si Michael Yang? Kinausap niya ba si Alan Lim at that time? Bakit niya clear? Kasi inutos sa kanya ni Bongo saka ni Presidente Duterte. So yan ang yung basis para sabihin na si General Villanueva ay kasama sa patong. Tama po ba? Opo, dahil pinotektahan niya yung dalawa eh. Ayan, very clear ang sinabi ni Colonel Asierto. So, Yes, Mr. Chair. you can actually defend yourself. I'll Yes. I'll give you 1 minute to do that, General Villanueva. Ito, Mr. Chair, yun explain ko nga, sir, Mr. Chair. Bakit ko kinir si Michael Yang? Kasi wala akong information eh. At siya ang nagbigay ng information about Michael Yang. Hindi naman niya sinabi sa akin, Mr. Chair. I don't have information about Michael Yang. Yung kay Alan Lim, Mr. Chair, kasi, Mr. Chair, I was trained ng facial recognition sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. And part of that module is facial recognition. Yung pinasok kanina doon, Mr. Chair, na picture na dalawa, ang laki ng diferensya, Mr. Chair. Okay, sige. Pag-uusapan natin yan sa next hearing. Meron pa kasi tayong isang topic today and our resource persons are here since this morning. So anyway, yun yung explanation doon ni ano. 'Di ba, ang daming nagtatanong tungkol diyan kay Michael Yang. Si Michael Yang bakit eme ganyan. Drug lord, kaibigan ni PRRD, ganyan. Yung explanation ni General Villanueva explains a lot tungkol doon sa relationship ni Michael Yang. Doon sa mga allegation tungkol kay Michael Yang. Ang sinasabi niya, there was really no intelligence report against Michael Yang. Hindi nag-e-exist yun. So, noong nagkaroon ng arestuhan before, kasi ang ini-insinuate nila, merong arestuhan na dapat kasama si Michael Yang na hindi nasama si Michael Yang. Kasi kinlear nga daw nito ni General Wilkins Villanueva. So, sabi ni General Wilkins Villanueva, paano hindi ko siya i-clear? Wala ngang information against him. Wala nga information against him. Ngayon, ang problem dito, kung kunwari si Asierto ay merong information, bakit hindi niya sinama or in-inform si Wilkins Villanueva about it? So it could have been part of their official intelligence report. Ganon. Tapos, anyway, sinabi nila dito kasi, parang, meron ka bang meron ka bang report nung isang raid? I think it was there, if I understand it correctly, it was supposed to be a raid na dapat kasama si Michael Yang na hindi siya kasama. Kung may report daw ba yon? Sabi niya, wala na kasi 20 years ago pa yung tinutukoy nila na report. Mr. Chair, susunod na po na itatanong ko si General Wilkins Villanueva. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nagretiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo naka-assign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya so nga, definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair.
Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair. Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga akin, walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na Ano na yung talagang gusto niyang i-establish? Gusto niya i-establish na ano, like for example, magkakilala po ba kayo ng presidente? Malamang in-appoint siya ng presidente, i-appoint ba yan kundi yan kilala? Tapos parang, gusto i-establish na meron talagang something dun sa relationship. In-appoint nga in-appoint ng 2020 bilang PIDEA chief Pagkatapos sa tanong mo magkakilala. Parang sobrang pangit ng line of questioning ni Jay Kong Hoon dito. Tapos ang dito, ang call out dito, kung sino man yung mga tao, kung sino man yung staff ni Jay Kong Hoon. Actually, aside from nakakahiya yung congressman ninyo, nakakahiya rin kung sino yung mga staff nito. Kasi parang talagang hindi niyo ba tinulungan yung amo ninyo? Ba't ganyan magtanong yan? Diba? Hindi tinulungan yung amo ninyo. Diyos ko. Teka lang, eto na, pachismis na tayo. Na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tali ng panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But alam mo, sa totoo lang, itong part na to, dito talaga gumuhulat ng respeto ko kay, bad trip naman ako talaga dito kay Jay Kong Hoon. Pero I mean, yung minimum standard sana ng brains, na takang-taka siya, na parang, PIDEA ka, ba't hindi mo alam kung sino ang patay, ganyan-ganyan. Ang nagbibilang po ng patay yung PNP. Data po nila yun.
Kasi hindi ko gets yung parang bakit hirap na hirap tong i-let go yung issue na yun. Why is it so difficult for Jay Kung Hoon to understand yung ganong kasimpleng bagay? Dapat alam niya nga na yung mga, di ba nga yung mga data na yan, inaano pa yan, under oath pa yan, pagka nire-release ng PNP. Grabe yung vetting process na pinagdadaanan ng data na yun. Bakit wala kayo niyan? Bakit? Sobrang fundamental nung question. Parang, bobo naman ito ni Jay Kung Hoon. Masyado. Sino yung nag-prepare ng questions mo? Congressman Kung Hoon. Pinapahiya ka nila. Mukha kang tanga. Mukha kang tanga dito talaga. As in. Cannot say anything dun sa namamatay nang wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation. Sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba kayo ini-inform ng ano? Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo. Yes, Mr. Chair. Bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Sila yung may information about deaths sa yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's... Tapos yung ganyan yung namimiloso po. Yung namimiloso po si Kung Hoon. Sabi mo, akala ko ba pagka-drugs ikaw? O bakit pinapasa mo sa PNP? Ganyan-ganyan. Hindi niyo ma-distinguish yung operations at saka yung policy. Hindi niya ma-distinguish ni Kung Hoon yung operations sa policy. Tapos tanga-tanga na lang. Wala siyang alam. Basically, meron kasi siyang may involvement kasi yan, alam naman natin lahat. Na talagang tinitira lang niya si former President Duterte. Kasi during that time, actually, 2019 is meron siyang tawag nito. Meron siyang involvement dito sa narco-politicians. Mga floating laboratories sa Subic. Yep, sa Subic. Actually sa Zambales to kung mababasa niyo tong ito, press release niya ni Gordon yan. Binanggit nga niya dito na sabi niya, for example, the narco-politicians identified by the president was Kung Hoon who won 4 seats. Sabi niya. Yan. Tapos, totoo. Yan? Pinangalanan niya kaya galit na galit yan si kaya galit na galit yan si Jay Kung Hoon. Kasi yan collateral yan ng war on drugs wala na siyang magawa diyan kundi mag-deny na lang. Meron naman siyang dito is ito sa Hindi, meron kang ginagawa ngayon. Ayan, performance level siya sa Quadcom. Ayan. So yan. Sinabi pa ni yan. Si to ang nagsabi. Narco-politician identified by the president was Kung Hoon who won 4 seats. And there were rampant vote buying from Subic to Santa Cruz and Olongapo City. Because of that, it is dangerous for us now because Zambales is a coastline province right next to Scarborough Shoals. It would be easy to bring in drugs. Zambales and other strategic areas that are conducive for smuggling could become part of a cartel, just like the Cali cartel, he added. Gordon added. Ayan. Kasi nung time ni PRRD kasi tinatak. May 23, 2019. Yep. Ayan. So ganyan na lang kagalit niya lalo pag binabanggit niya yung pangalang Duterte, talagang gusto niyang ma-involve, gusto niyang lumabas dun sa bungangan ng ng mga resource or mga resource person or mga witnesses. Kupal kasi yan. So Klaro. Kaya yan.
Kaya di ba nung parang binrot up ng isang resource speaker yung billions na Shabu Lab, billions worth of Shabu na na-bust sa Zambales noon. Wala akong pakialam, hindi ako natatakot sa inyo, nagagaganyan si Kong Hoon. Yung over, ano talaga, yung parang tingin niya parang siga siya. Parang sobra kang galit para sa taong walang kinalaman sa droga. Bakit galit na galit ka? Hindi ako natatakot sa iyo. I-comment mo na merong hulihan na nangyari sa Zambales and what not. Pero bakit galit na galit? Yung reaksyon, 'di ba? Parang bakit bakit totally random yung explosion niya? Of course, alam natin hindi yun random. Alam natin na may tinatago ka kaya ganyan yung reaction mo. Ayun. Anyway, revolution ang sinasabi mo? Usually naman kasi pagdating na sa mga ganito, lalo na yung tawag nito, mga representatives, mga congressman, karamihan sa mga yan. May mga may mga tauhan din mga yan. May mga tao kasi mga yan. May mga tao, very systematic mga yan. Siyempre, kung mababasa mo dun sa sinabi ni yung press release ni Gordon nung 2019 May 23, di ba sinasabi niya dapat binabantayan ng PIDEA. Nabanggit na yan doon sa hearing ni President Digong na kulang talaga ang tao ng PIDEA. Nabanggit na yan doon sa Senate hearing 2 weeks ago. Pero hindi dapat ang binanggit niya dito is PNP. Busy ang PNP that time na direction yung yung mga pusher ganyan. Walang masyadong nakakapagbantay sa mga kupal na to kasi karamihan naman sa mga sa mga official ng ng PNP or mga law enforcement sa isang sa isang congressional area or sa isang province. Kaibigan kasi nila yung mga minsan papatungan. Immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po ba si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-NARCOM ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya. Magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C.? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang siya tinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, pero kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is sa PIDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa operation ninyo? Yeah, operation before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Acerto? Balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004 wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Acerto is yung
information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw Kaya nga ang mali doon ni Asierto, kung meron siyang ganong information, dapat validate niya. And then, at that point, hindi na talaga makaka-refuse si General Villanueva na dapat isama mo to kasi validated na tong information na to. What will stop, ang tanong, what will stop Asierto na hindi i-validate? Diba? Dapat tinatanong nila si Asierto doon na parang, was that information that you are saying validated? And when it was validated, did you forward it to Wilkins Villanueva? Hindi ba dapat ganun yung tanungan? So ngayon, parang ang sasagutin ni Wilkins Villanueva, either i-deny niya wholly na wala naman akong natanggap na information from you at all. Diba? O pagkatapos, sa part ni Asierto, ang kailangan niyang i-prove na meron siyang binigay na information at na-validate niya yung information na yun kay Michael Yang. Diba? Hindi ba dapat ganun? Ayun. Anyway, binobobo tayo ni J. Kong. Ikaw ang may information on being an operative for so long. Kung ikaw ang may information on dapat Ngayon, hindi na siya nakikinig, nagbabasa na ng text kasi nawala yung line of questioning niya na hindi nag-connect hindi niya na-establish yung connection ni Michael Yang doon sa 2004 incident vis-a-vis yung 2020 na clearance na ginawa ni Wilkins Villanueva. dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi ikaw may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayalde at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different. Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, NBI, AFP. Yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence. O ayan, edi patay kayo ngayon. Ang daming basis pala ni Wilkins Villanueva na i-clear si Michael Yang. Ang tanong doon, si Asierto, kung meron siyang information about Michael Yang, ba't hindi niya vinalidate? Pero interesting no, kasi sinabi rin ni Wilkins Villanueva na nagsasubmit lang ng report si Asierto kay General Bato. Ayan. Ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Ito sobrang bobo. Sobrang feeling ni sobrang kupal niya na dito. Feeling ni J. Kong meron siyang something. Namin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang?
nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang. Ito na yung full display of kabobohan ni J. Kong Hoon. My God. Kasi yung mga staff ni J. Kong Hoon grabe, pinahiya nyo ng bonggang-bongga ang inyong boss sa mga moment na ito. O kung kayo naman ay nag-prepare ng maayos and it's all J. Kong Hoon, ayan, nakakahiya pa rin kayo. Ayan. Lalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang yung pagdating dyan sa part na yan, he just pull the trigger. Wala nang connection yung wala nang connection yung mga previous niya na tanong dun sa sinasabi niya na to. Gusto na lang niyang gusto na lang niya palabasin na hindi na covered nung progression ng questions niya yung wala na siya sa path ng questioning. Tama. At saka ang purpose din ng pagpupush niya ng ganyang mga statement ni Kong Hoon para lang i-cater yung mga hindi naka-follow ng story about nito nung panahon ni PRRD. Marami kasi lituhin yung viewers. Yes. Halimbawa, kasi ako, everyday talaga ako nung nagpa-follow during the time nung 6 years. So, alam mo naman yung kwento kasi dinidisclose talaga nung gobyerno noon ang mga nangyayari, di ba? Talagang kahit, kasi nga inaano din sila, inaatake, pero dinidisclose para malinis at walang ibig sabihin, wala kaming pinagtatakpan. Ngayon, hindi naman lahat ng tao that time kasi nagpa-follow. So ngayon, ipupush ito nitong Quadcom ang ganyang narrative. Hindi naman na nila matitibag yung talagang Duterte supporters. Ang ikinikater na nila dito is yung mga, alam mo yun, yung parang hindi naman talaga nakaalam ng mga, ba talagang nangyari? One bite na lang. Yeah. One bite na lang. Yeah. Gusto na lang nilang pagmukhain na something is wrong, ganyan. And you're gonna be it's gonna be too complicated for you to catch up. Correct. Eto, Duterte bears 46 government officials linked to drugs. 6 and 7. Baba na lang. Ay, ito, listahan. Yeah, sa 6 and 7, yan. Legitimate yan. Oo. Ilocos Norte, Aguinaldo. Ay, grabe pa. Ang dami pala Ilocos Norte, no? Hindi, dalawa. San Rafael, Bulacan. Number 6. Yep, ayan. 6 and 7. Sambales, Mayor Jefferson Fernandez Kong Hoon. And Congressman Jeffrey D. Kong Hoon. Siya to, no? Itong Jeffrey D. Kong Hoon. Yep. Yan siya. Yan. So, lahat ng law enforcement agency na confirm yan, validate yan. Kaya ganyan na lang kakupal yung tao na yan. Dali lang. Bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Hindi ka nga korte, kupal. Natawa ako dito. I'm pretty sure ang ibig sabihin dito ni J. Kong Hoon, hindi ka kayo nagsagawa ng investigasyon. Kasi ganito yan, Jay. Diyos ko po. Wala mo lang tumapik dito kay J. Kong Hoon, tangina. Mukha ka ng tanga talaga dito. As in, hindi ka ba lang nagsagawa ng ebidensya? Bakla, hindi nagsasagawa ng ebidensya. Hindi ka pa tangat kalahati. Fabrication yon, bawal yon, illegal yon, tanga. I'm pretty sure ang minimum ni J. Kong Hoon ay
Oo, Parang ang ano, minimilit parang ni Jay Kuhon ay yung magsagawa ng investigasyon. Nag-imbestiga na nga si General Villanueva, nag-vet na siya. 'Di ba, since wala namang validated information na nakarating sa kanya tungkol kay Michael Yang, upon clearing him, ang sinasabi ni General Villanueva, nagtawag siya sa mga different intelligence unit ng gobyerno to see if there is any information that would be detrimental to Michael Yang. Kaso wala, ganon. Ngayon, so meron ng certain level na investigation na ginawa si General Villanueva. Ngayon, ang gusto sabihin ni Kong Hoon, ba't di ka kasi nagawa ng ebidensya? Bakit siya magagawa ng ebidensya? Maggawa ng investigasyon. Hindi po pwede magsagawa ng ebidensya kasi fabrication ng evidence yon. Idiot. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Bawal nga po yun. Magsagawa ng ebidensya na maayos para malamang pag nag-fabricate ka ng evidence, lalabas talaga kahit sinong gusto mong lumabas dyan. Diyos me. Gawan nyo nga ng mga soundbites to sa TikTok at gawin yung katatawanan tong kabubuhan nito. Correct. This should be highlighted. Kailangan maano to, yung part na to, na parang, malamang Jay Kong Hoon! Diyos ko, kung si Jose Rizal yung gusto kong gawing kriminal dyan, pwede ko siyang gawa ng ebidensya kung siya yung gusto kong gawing kriminal. Kundi ka rin naman tangat kalahati. Diyos ko. Natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng lupo kayo kay Presidente. Dahil ina-point niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Sinungaling po kayo. Ang dapat Hindi lang po. Antayin niyo pong i-recognize kayo bago po kayo magsalita. Tingnan mo, parang Mr. Chair, kasing kupal din mga hearing sa Senate. Alam po natin na talagang ang dahilan po ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you. Actually, wala namang na-demonstrate si Kong Hoon. What he wanted is to establish yung fact na kaya niya kinlear dahil may utang na loob siya sa mga Duterte. Ngayon, nagkaroon ng tanungan and I think General Wilkins Villanueva was able to sufficiently explain kung bakit niya kinlear si Michael Yang. Kasi I think tanga-tanga rin kasi to si kung kunwari ganito yan Kong Hoon ganito yan Jay Kong Hoon. Okay. Kung ako ang magtatanong kay General Wilkins Villanueva, una tatanong ko, nagki-clear ba talaga kayo ng mga tao sa drugs? Is it a practice within PIDEA to say that this person is cleared sa drugs involvement? Ngayon, depende sa answer ni Wilkins Villanueva. Sasabihin niya, well, it's not a standard practice. Kinlear namin siya dahil sa ganitong sitwasyon. Okay, then that will warrant, why do you have to approach Michael Yang differently compared to other personalities? Nag-clear din ba kayo ng ibang mga personalities na involved sa ganyan-ganyan? Or bakit limited lang sa kanya? I mean, ganun yung dapat yung tenor ng pagtatanong. Jay Kong Hoon, kung nakikinig kayo dito, huwag kayong tatanga-tanga.